Magandang umaga sa inyo. Pero bago lahat, alam niyo, ako ang magpe-presenta sa ating napakagaling na alkalde. Kaya bago ko gawin yan, gusto ko muna sana na marinig natin ang isang munting mensahe mula sa ating magaling na congressman dito, Congressman Erwin Chin. Maraming salamat, Vice Mayor. Binabati ko po lahat ng ating mga kadistrito na nandito, ang ating majority floor leader at ating mga councilors, at of course lahat po ng mga barangay officials, lahat ng mga kabarangay natin. At mabilis lang ako, nagulat din ako na ako po yung magsasalita. Gusto ko lang po magpasalamat sa pamunuan ko ng Maynila, sa pamumuno ni Mayor Isko Moreno Dumagos at Vice Mayor Chi, kasama po ang ating council. Kasi po matagal na itong long overdue. Alam mo nga, may time pa nga na ang ating head librarian lumapit pa sa akin at umiiyak dahil pinatali na yung mga libro. Oo, at tapos hindi naman natuloy, pero ngayon po, ito na po yung pagkakataon natin na finally magkaroon tayo ng maayos na library sa distrito natin at magkaroon ng lugar na, alam mo kasi ang limit natin, kukunti lang, napailaw natin. Pero ito na talaga yung pagkakataon natin na magkaroon ng maayos na gusali dito. So palakpakan naman natin po. So yun lang po muli. Maraming salamat. At gusto ko lang sabihin sa inyo, Mayor, Vice, nandito lang po ang inyong congressman kung may kikailanganin pa sa mga susunod na ipagagawa dito po sa ating library. So maraming salamat. Salamat po, Congressman Erwin Chen. At muli po, tawagin po natin Vice Mayor Chi Atienza. Magandang umaga po muli sa inyo. Pero ang bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa ating kaibigan na si Chairman Halcon na siyang chairman dito kung saan ito itatayo. At lahat mga chairman na narito sa aking harapan, mga nagsisigwapuhan at nagsisigandahan, maraming salamat. Kay Miss Mylene Villanueva na napakagaling na talagang mga head na tumutulong sa atin gumawa ng mga library dito sa buong Maynila. Sa magaling natin na congressman at sa mga kasama natin ng mga konsehal. Alam niyo, sa totoo lang, tuwang-tuwa ako dahil ang pinakauna na inaayusin natin na library ay dito sa aking distrito. Dahil nung ako'y lumibot dito sa 5 distrito ng 2 taon, nakita ko ang hinaing ng mga kabataan na kulang pa rin ang suporta nila pagdating sa edukasyon. Pero ang isang bagay na pinakikilig ng aking puso, dahil alam ko, ang vision ng ating alkalde para sa library na ito ay para matuto rin ang ating mga lolo at lola na magbasa at mag-computer. Sabi sa akin ni Yorme kanina, high-tech daw ang mga computer na makikita nyo dyan balang araw. Kaya, nakaangkla po ito sa gustong mangyari ng ating alkalde sa administrasyon to na mag-focus sa minimum basic needs at kasama po dyan ay ang education para sa lahat. Lalo na sa aming mga lolo at lola. Nakaatas sa akin na ipakilala ang ating pinakamagaling na alkalde ng Maynila. Sa totoo lang, alam nyo, noong panahon na siya'y nag-uumpisa bilang konsehal noong 1998, ako po ang kasama niya sa District 1 na umikot para irepresenta ang aking ama. Kaya proud na proud po ako dahil hindi number one, mataas ba ang boto niya? Number 1 siya bilang konsehal noon. At nakita ko talaga ang integridad niya at alam ko mahaba ang pupuntahan ng kanyang karera. Kaya naman, noong 2007 to 2016, siya ay naging napakagaling na vice alkalde. At siya rin ang alkalde na tumulong sa atin sa panahon ng pandemya. Na kahit na ano pa man ang mga limitasyon na meron ng mga panahon na yun, nakabuo siya ng malalaking mga infrastructure projects at mga initiatives na nakatulong talaga sa mga tao. Kaya hindi ako natatakot sa totoo lang. Dahil kahit na ano ang iniinda ng administrasyong to, alam ko kakayanin natin dahil sa ating magaling na alkalde. At
at dapat matangos ang ating ilong ng ating alkalde, ay nagtrabaho rin bilang Undersecretary ng Department of Social Welfare and Development at Chairman ng National Railways Corporation. Pero ang pinaka-proud na proud ako, na kahit na ang dami niyang inindang limitasyon nung siya ay bata pa, nakita ko, yan ang mga ginagawa niya ngayon na makatulong sa mga kabataan. Dahil alam niya, ang hirap na pinagdaanan ng mga kabataan dahil nahirapan siya nung siya ay bata pa, and he has decided to pay it forward. So without further ado, I would like to call on our mayor na masasabi ko, pinaka-magaling na alkalde ng Maynila. Mayor Isko Moreno Guimarasan. Maraming salamat, Vice Mayor. Masyadong pinataas yung expectations ng ating mga kababayan. I'm just trying to do my job. But anyway, today I'm happy. I'm happy for 5th District and the community in the Zamora area. Lalo na kayo dito. Sa ating mga chairman, mga kagawad, secretary, treasurer, mga tanod at XO at SK chairman, sa ating mga may asing pa, mga lolo at lola. Ang lalakas nyo ngayon. Lalakas ba makapagpalakas yung insure? Ubus na! Basta one more round. Huwag kayong mag-alala. Kahit na gipit tayo, basta sa ikalalakas ninyo, ikabubuti ninyo, kabubuti ng ating mga nasasakupan. Totoo na may sinabi ni Vice Mayor Chi, talagang yung bimpo, pigang-piga na. Pero pag sa kabubuti ng ating mamayan, pipilitin ko makagawa at mairaos ang ating lungsod ng Maynila. Ano pa, as you can see, bagamat may mga iilan ng araw, nagkahiwa-hiwalay ng landas sa politika, pero nakita ninyo, ano ang pinaiiral natin? Pagpapatawad. Why? Politika lang yan eh. The end of the day, the people have decided already. Pumili na ang tao. Nagdesisyon na ang tao. Para sa kabubuti ninyo, wala sila, tinatanggap ko. Diba? Yan, parang ngayon sa mga chairman ninyo. Marami dyan, hindi ko nakasama. Pero wala silang naririnig sa akin. In fact, di ba nagkabigay ng insure? Kanino ko binigay? Sa barangay. Tama, mali? Why? Because if we continue politicking, walang mangyayari. Kaya yung mga hindi nakamupon, malaki problema sa katawan yun. Kaya ako, mabilis ako makamupon. Alam niyo bakit? Lagi akong busted nung high school ako. Kasi syempre, banilin ako eh. Alam niyo yung banil? Yung libag na ayaw matanggal. Tapos ang uniforme ko, dadalawa. Madalas magnisnis. Kakalabas sa adjak, saka super wheel. Pero tinatahi naman ang nanay ko. Kaya madalas ako mabasted. Kaya madalas din ako makamove on. And I'm happy that most of your leaders in the city move on already. Kaya naman ako, wala silang maririnig na anumang hagupit ng politika. Unless may gawin silang hindi maganda para sa taong bayan. Ako naman inilagay niyo rito para bantayan sila lahat. Tama, mali? Basta kami, magkakaisa para sa kabubuti ng tao. Kita niyo ngayon, gipit na tayo. Dahil sa pagpupursige ng inyong pamahalang lungsod, sa tulong ng mga halal ng bayan, nandiyan si Che Borromeo,
Ayan, kusil ninyo. Si Papi Espiritu, Attorney JB. O, tapos ang majority floor leader niyo sa Kuseo ng Maynila, si Monyo Pangco. Sa pamumuno ng ating Vice Mayor, naipasa yung ganitong pagpupondo. Kaya ko inimbitahan si Congressman Erwin Cheng, baka naman. Pero narinig ko naman siya kanina. Di ba, nagkompromiso na siya sa atin, sa komunidad, kung ano may tutulong niya. Pag natayo na ito, sigurado ako, haharbatan ko si Congressman Erwin Cheng. Sa ating leader, sa library, si Maylin at 10 ng kanyang mga empleyado, hindi natutulog pag tag-ulan. Baha na lang. Magkakaroon na kayo ng maayos na pasilidad. Ito, inaalay namin para sa mga bata at matanda. We wanted to give you a space, a comfortable space for learning for our kids. May kayat sila dyan. Alam niyo bakit? Pag yan natayo, ito'y isa pa lamang ha. Abangan ninyo. Lagi naman kayo nanonood, ano? Abangan ninyo, marami pa kaming bubuksan or ika-ground break. Despite of fiscal problem, we will continue to develop the City of Manila and focus on investing into MBN. MBN means minimum basic needs. Healthcare, education, housing, and jobs. Yun ang trust ng City Government of Manila. So with that, we will continue to develop our facility in our own little way. In the next few months, 9 months thereafter, bago na ito. At sigurado ako, yung bata, hindi na tatambay sa kalsada. Bakit? Babalik sa library. Bakit? Makakatikim sila ng Mac. Macintosh desktop. Apple. Yes, we will invest. Just to entice and the drive kids today, especially yung mga senior ko, o meron silang maayos na extra space. O, kung gusto nilang tumatakbo-takbo pa rin yung pwede tayo mag-bingo. Gusto mo? Charot. Nakang-library yun. Dito to, I just want a space for our people. Yung dyan nga lang yung isang amoy echas dyan na pinunta ko isang araw. Isang lido. Isa may tapat ng Colombian. Yan, ginagawa na, napansin nyo, open green space. Diyan sa kanto na yan. Nung dumaan kami ni na Andres masarap yung amoy Buti nilang pamilyar ako dun. But we will continue. Ngayon, napagkasunduan namin, naawa naman ako sa mga kabataan, dinurog yung kanilang skate park. Dito, sa inyo. Nag-usap kami ni Congressman Erwin Cheng kahapon. Yung Saturday. Sabi ko, Erwin, baka naman po pwede. Kasi yung mga atabs, kung saan nag-skate, baka pwede natin ibalik yung skate park. Kasi kawawa naman. Nag-agree si Erwin, si Pong Erwin, tutulungan tayo maibalik yung ating skate park. So sa inyo po, mga nanay ko, mga tatay ko, kumanatan kayo. Mahirap ang buhay natin. I'm not saying madali lahat ito. Talagang sinaid napampira po yung kaban ng bayan. Buti na lang may Red Cross. Nakakuha pa tayo ng dugo. Ma-refill natin. But kidding aside, we will continue. No matter what, holiday, may hamon sa panahon, kung ano man, we will continue. We will not stop. Antabayanan nyo lang. Now, okay, total, nandito na yung ating mga barangay official.
at mga minamahal kong lolo't lola at mga kabataan. Mamaya mag-groundbreaking tayo, but let me take this opportunity. Nay, tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila. Alam nyo ba na tayo ay may CT scan machine sa ospital ng Maynila? That's my point. Alam nyo ba na may MRI machine tayo sa ospital ng Maynila? Hindi nyo alam? Di ba nangutang ako? Binili ko ng mga makinang yun. 3 years ago pa. So bakit ko yun tinatanong? Kasi nalulungkot ako, mukhang hindi na ipaalam sa inyo. Kasi ang mga makinang yun, hindi binili para i-display, para magamit ng tao. Kasi nababasa ko yung mga sulat nyo eh. Marami sa inyo sumusulat sa akin na siya naman tinutugunan ko sa maliit kong kaparaanan. No? Napapansin ko doon, MRI, CT scan, tapos breast cancer. Nay, tay, alam niyo ba meron tayong high-tech na mammogram sa ospital ng Maynila? Now, I'm now telling you, avail. Avail ninyo, sa inyo yun. Pera nyo yung pinambili dun eh. Sayang naman. Magkano CT scan? 5 bulig, 10 bulig, 15 mil. Magkano MRI? POSAM, ETNET, 30 mil. Tama po ba? O, huwag na kayo gumastos. Punta kayo sa ospital ng Maynila. Yung bagong ospital na ginawa natin. Andiyan dyan po yung mga makina. Ultrasound. Sa private, 3D. Sa Manila, 4D. Yes. Magaganda po yung mga makinang nandoon. Nalulungkot nga lang ako, pag ganito umiikot ako, nagtatanong ako sa utaw, hindi nila alam. Now, I'm telling you, please do share, lalo na sa mga barangay official. Baka kasi may mga ilangan na mga kababayan natin. Available yan. Gusto ko nga masira yan eh. Masira sa kakagamit ng taong bayan kaysa masirang naka-display lang. I mean, in a positive way, ha? Maigi na mabalita natin sira. Bakit? Gasgas na po eh. O di bili tayong bago, then so be it. Bakit ko yung ginagawa? Eh minsan, ang tao gusto magpagamot. Pero hindi naman magamot, dala ng walang proper diagnostic. Tama ba? O yan, dyan po. Gamitin po ninyo. Ito, September 8, makibalita kayo at pag nabalitaan ninyo, no, i-share ninyo yung informasyon. 3 years ago, doon din sa ospital ng Maynila na itinayo natin, meron po akong tinayong isang pasilidad doon. Ang tawag, Cat Lab. Hindi po para sa pusa. Cat Lab. Ano ang halaga noon sa atin? Sino dito nag-angiogram na? Ka-experience na ng angiogram? Good. Ayun. Meron ba? Meron nakapag-angiogram? Si Che? Wala pa. Alam niyo yung angiogram? Yung sa puso. Titingnan kung meron kang para. Angiogram pa lang, pinakamura, 30,000, 50,000. Umisa naabot pa ng 80,000. Pag may para ka, anong gagawin sa'yo? Angioplasty. Lalagyan ka ng goma. Parbula. Kumbaga, may baha. Parado, may baha. Diba? O, bubuksan ka ngayong goma sa ugat sa puso at mga ugat. Tama, mali? Magkano angioplasty? 300,000. 500,000. Minsan sa private, 1 million. 3 years ago nang gawa yun.
3 years ago na nandiyan yung makina. 3 years nang hindi rin nagamit. Eh kaya ko naman binili yun dahil sino makaka-afford na mahirap na 30,000 check-up pa lang, angiogram pa lang, 80,000. Paano pag lalagyan pa ng o mag-angioplasty pa? Now, ito po ang mangyayari. Sa September 8, bubuksan na natin yung ating cath lab sa ospital ng Manila. At ang umpisa natin gagawin, angiogram. At kalaunan, as we train with PGH, as we train with the Heart Center, Philippine Heart Center, magkakaroon na tayo ng angioplasty. Kaya, kung sakali, ayoko naman sanang magamit nyo. Pero kung sakaling gagamitin ninyo, huwag na kayo tumakbo sa pribado. Huwag nyo nang gastusin yung naipon ninyong pera. May libre sa bagong ospital ng Maynila para sa mga Manileño. Mahal yan, pero I don't mind giving it for free. Why? Eh, pera nyo naman yun eh. Sininop ko lang. Di ba nga, pinako pa ako sa krus? Di ba, sabi niya, utang dito, utang doon. Utangin na yan. Yeah, sa totoo lang. O ngayon, nandiyan, magagamit natin kung kinakailangan. So, this is for you. And I will do my best. Kung mangatag kayo, mga batang Maynila, mga nanay ko, tatay ko. Masakit man sa likod, masakit man sa katawan, magpupursige kami, maibangon muli ang lungsod ng Maynila. So, mga nanay ko, going back to our program, at least nasabi ko rin dapat kung masabi patungkol sa healthcare, ipaalam nyo yan sa mga kamag-anak nyo, kakilala nyo, kaibigan nyo, kaklase ninyo, sa ex ninyo, kasi baka nagdurugo pa puso, na para, pa-angiogram nyo na. At susunod yan, yung ipinatatayo ni Congressman Erwin Cheng na cancer center, tuloy. Tuloy yun. Pinayagan na po yun natin, binigyan natin, pina-apply natin sila ng building permit, and so on and so forth. Tuloy po, bakit? Ikabubuti ninyo. Now, bago tayong building, 9 months from now. Mga bata, abangan ninyo. Sigurado ako hindi na kayo tatambay kasi maganda ang desktop ninyo. Sasubscribe tayo, katulad ng suggestion ni Maylene, sa mga aklat, virtual books, virtual access to knowledge, ang ating pasilidad. Hindi lang typical na libro, pati ang mga digital asset that are available in the world so that our students can do further research with regard to their assignment or acquiring skills through reading, pero in a digital form. Kasi makabago na ang panahon, makabago na rin dapat ang pagserbisyo. We will build more modern public library for the people to have it. At ang extra, siyempre, pasensya na kayo mga bata, spoiled sa akin yung mga senior. Meron kayong extra space para sa mga senior citizen natin. Yan ang kwentuhan. At saka siyempre, alam mo naman yung ibang lola ko, dalaga na. Dalaga na ulit. Eh, yung ibang lolo ko, binata na. Binata na ulit. Huwag kayong mahiyang ikasal ko kayo ulit, ha? O pwede ako magkasal. Anyway, I'm happy for each and everyone. Palakpakan natin si City Engineer Andres. Ang ating mga kasamahan, si Vice Mayor Chi at mga kulsihan. Si Congressman Erwin Cheng, si Maylene at 10 ng kasamahan natin empleyado sa Manila City Library.
Muli, itong araw na ito ay araw ng pag-aalay namin na mga marami pang pagawaing gusali o pambayan na sisiguraduhin namin kapakinabangan ng tao, ng mamamayan. At nawa, loobin nawa ng Diyos, patuloy tayong gabayan at bigyan ng kakayanan or resources to fully develop our housing, our schools, our health centers, healthcare programs in the city of Manila. And so that businesses will come in and businesses provides jobs for our people. Muli, mag-iingat kayo. I love you. I love you. Ano mga lolo't lola ko? Mag-iingat kayo. Sa Maynila ngayon, pahabaan ng buhay. O kasi maraming benepisyo para sa senior citizen natin. Lahat ng wala, ibabalik ko. Ha? May awa ang Diyos. Ingat kayo. Pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Manila! God first. Thank you. Maraming salamat po. Muli po, palakpakan po natin Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso.